Hello mga idol! Bago tayo mag-umpisa sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa mga OFW sa New Zealand na mga Tornado Boys. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City, Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Mariel Harabi at sa Harabi family. Shoutout po sa iyo Idol John Paul Repusar ng Tondo, Manila. Shoutout po sa iyo Idol Seski ng Binyan, Laguna. Shoutout po sa iyo Idol Kale Lilang at sa Lilang family. Shoutout po sa iyo Idol George Garrido. Shoutout po sa iyo Idol Requilo Tertoga Jr. at sa Tertoga family. Shoutout po sa iyo Idol Ali Love You Din Lods. Shoutout po sa iyo Idol Harold at belated happy birthday sa asawa mo na si Elizabeth Lopez ng Orani, Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong at sa kaibigan mo na si Melker Montezo na loyal sa asawa. Shoutout po sa iyo Idol Grazel May Sebial ng Kinabalan. Shoutout po sa iyo Idol Chow Jace. Shoutout po sa iyo Idol Bern Japson. Shoutout po sa iyo Idol Marvin Aningat Pogi Kalods. Shoutout po sa iyo Idol Aso Kashin. Shoutout po sa iyo Idol Rayber TV. Shoutout po sa iyo Idol Jack Cole ng North Cotabato. Shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila at sa asawa mo na mabait na si Che Guevara. At shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, makikita natin ang isang pamilya na naglalakad sa kabundukan. Nagulat ang mga ito sa nakikita nila nang biglang dumating si Jujo na nakatigre ang anyo. Sa sobrang laki ni Jujo ay namamangha na lang ang pamilya sa nasasaksihan nila. Tinanong ng matanda kung nakita ba ng mga ito ang dumaan sa kanila. Ayon naman sa padre de pamilya na hindi niya masyado ito nakita kaya tinanong niya ang matanda kung ano ito. Ayon naman sa matanda na isa itong oso. Nagtataka na lang ang padre de pamilya sa sinabing oso ng matanda. Ayon naman sa matanda na ang panahon ngayon ay masyado ng magulo na kahit ang isang oso ay kaya na din lumipad sa langit. Hindi na lang nakasagot pa ang padre de pamilya sa sinabi ng matanda. Sa kabilang banda ay pinapainom na ni Yuseong si Jujo ng alak. Sinabi ni Soso na sobrang bilis talaga ni Jujo kahit na malaki ito, halos magkasing bilis na lang sila. Ayon naman kay Yuseong na malaking tulong talaga ni Jujo sa kanila sapagkat nagkaroon sila ng pagkakataon na magpalitan para matulog sa likod ni Jujo na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makapunta sa Zhejiang sa loob lamang ng 2 araw. Ayon naman kay si Hongyi na ang pakiramdam niya na siya ang higit na nakinabang sa pagsakay kay Jujo, para naman kay Giho na wala na sila magagawa pa sapagkat si Hongyi ang pinakamabagal sa kanilang team. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni si Hongyi na nangangako siya na magsasanay pa ng husto. Sinabi naman ni Yuseong na kinailangan nila pumunta dito sa mas mabilis na kaya nila kahit pa itulak nila ang sarili nila sa limitasyon nila at alam niyang mahirap ang mga bagay na ito sa baguhang disipulo na tulad ni si Hongyi. Ayon naman kay si Hongyi na nagpapasalamat siya sa pag-aalala na pinapakita ng mga senior niya sa kanya. Si Yuseong din ang nagbibigay motibasyon sa kanya para magsumikap pa ng husto. Ayon naman kay Yuseong na parte din ito ng pagsasanay nila. Kung gusto nilang matalo si Mamoru Miyamoto ay kailangan nilang magsikap pa ng husto sapagkat makakaharap at makakalaban ulit nila ang halimaw na si Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip ni Yuseong na nung nasa institute pa siya, naisip niya na imposibleng itulak pa ang kanyang mga kalamnan, ngunit ang lahat ay mainit sa pakiramdam at masakit. Ramdam niya ang sakit ng balat niya pati na rin ang mga kalamnan niya. Kakaiba ang nararamdaman niya, ang kanyang mga kalamnan ay tumutusok, ngunit wala siyang magagawa patungkol dito, dahil ito ay talagang nangyayari. Ilang beses na siyang nakaramdam ng pamamanhid o paninikip, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nanaikit ang kanyang mga kalamnan, ang matinding pananakit ng kalamnan na natatanggap niya mula sa walang tigil na pagtakbo na ito ay ang pinakamahusay na paraan upang mapataas ang kanyang vitality at agility. Bukod sa vitality, ang agility niya ay malapit na din makapunta sa ikalawang antas. Ang problema ay kung pupunta siya sa mas mataas na antas.
Kailangan niyang magtiis ng mas matinding sakit, hindi niya maiwasang tumawa na parang baliw. Kung patuloy siyang mabubuhay ng ganito, malalampasan niya ang limitasyon ng isang tao balang araw. Nakumpirma niya ulit ito ng isa pang beses, walang limitasyon sa pagpapaunlad ng mga kalamnan. Natatawa na lang si Yuseong habang iniisip nito, nadidismaya na lang ang lahat habang nakatingin kay Yuseong. Tinanong ni Yuseong si Baekru Moyong na, kung sa tingin ba nito na makaka-adjust ito sa pagsali team nila. Ayon naman kay Baekru Moyong na wala na siyang iba pang magagawa, kailangan niya maging parte ng kahit anong team at wala siya sa posisyon para magreklamo pa. Ngunit huwag nito kakalimutan na babalik agad siya sa team ni Jihoon Namgang kapag naging maayos na ang lagay nito. Ayon naman kay Yuseong na obvious naman na gagawin ito ni Baekru Moyong at hindi nito kailangan makaramdam na para bang may utang na loob ito sa kanila. Masaya sila na magkaroon ng mahusay na mandirigma sa team nila. Napapabuntong hininga na lang si Baekru Moyong sa narinig niya, at sinabi nito na sa totoo lang ay hindi niya alam kung bakit mas pinili niya na sumunod sa team nila Yuseong. Siguro ay dahil sa mga sinabi noon ni Jihoon Namgang sa kanya. Biglang nagulat si Baekru Moyong sa nakita niya. Sinabi niya kala Yuseong na ang mga mananakop ng mga taga-Eastern Islanders ay naghahakot ng mga kababaihan. Nagulat sila Yuseong sa nakita nila. Sinabi ni Yuseong na ang naghahakot ng mga babae ay mga tao na taga-Junguan din. May mga mananakop nga na kasama dito subalit dalawa lang naman ang mga ito. Habang hinahampas ng manyakol na taga-Junguan ang isang babae ay sinasabihan niya ito na magmadali sa paglalakad. Nagagalit na sinabi ni Jihoon na kung bakit ginagawa ito ng mga ito sa sarili nilang mga tao. Ayon naman kay Yuseong na obvious naman na ang mga manyakol na iyon ay mga mangangalakal ng alipin. Sinusubukan nilang kumita ng pera sa panahon ng digmaan. Nagagalit na sinabi ni Soso na mga sibilyan ang mga dinudukot ng mga ito at may posibilidad na ang mga babae na ito ay mga nanggaling sa kalapit na nayon. Sinabi naman ni Yuseong na kung susundan nila ang mga mangangalakal ng alipin at ang dalawang kalaban na sundalo bago nila iligtas ang mga bihag, may posibilidad na makahanap sila ng base ng kalaban malapit sa Dongto, at kung papalarin sila ay baka malaman pa nila kung saan ang pinaka-base ng kalaban sa Dongto. Biglang may lumabas na sudden mission at ang mission na ito ay ang talunin ang mga mangangalakal ng alipin at mga mananakop sa baybayin ng Dongto. Natuwa din si Yuseong nang makita ang reward sa mission na ito sapagkat ito ay dagdag sa agility niya, kaya mabilis na kumilos na ang team ni Yuseong para gawin ang mission. Makalipas ang isang oras sa base ng kalaban na nasa timog ng Zhejiang, sinabi ng isang mananakop na Japanese na gusto niya ang lugar na kinalalagyan niya sapagkat nakikita niya ang magandang tanawin dito. Sinang-ayon na naman ito ng isa pa sapagkat kung sa ibang lugar sila napunta ay hindi nila makikita ang mga magagandang dilag na ito habang hinahampas ng letigo. Ayon naman sa isa pa na nanghihinayang siya sapagkat ang magandang babae na bumihag sa mga mata niya ay may nakabili na. Sinabi naman ni Yuseong na kung nanghihinayang ba ito, sinang-ayon na naman ito ng Japanese sapagkat gusto niya sana ang babae na iyon. Biglang napalingon ang Japanese habang sinasabi na may problema ba sa boses nito sapagkat parang nag-iba ito. Nagulat ang Japanese nang makita si Yuseong habang ang kasama niya ay patay na. Sinabi ni Yuseong na sa totoo lang ay nadidismaya siya sapagkat mahihina ang mga mananakop na nandirito at alam niyang hindi sila mahihirapan na ubusin ang mga ito. Mabilis na kinuha ni Yuseong ang axe niya, at agaran niyang hiniwa ang ulo ng Japanese para hindi na ito makasigaw pa. Sa ngayon ay 5 sila sa party, si Yuseong, Giho, Soso, si Hongyi at si Baekru Moyong. Gumamit si Yuseong ng telepathy at sinabihan ng lahat na nagawa na niyang mapabagsak ang watchtower guard sa silangan. Agaran naman na sumugod na sila Soso at inatake na ang lahat ng mananakop na nakikita nila. Napapangiti na lang ang 4 habang umaatake. Sinabi ni Giho na bigyan din siya ng talisman galing kay Bongde Ala. Sa kabilang banda ay makikita natin ang isang matanda na nagmamakaawa. Nakaluhod ito habang sinasabihan ng mga mananakop na kunin na ng mga ito ang lahat, wag lang ang anak niyang babae.
kaya niyang gawin ang lahat para dito. Agara naman na sinipa ito ng isang mananakop habang sinasabi na kung ano ba ang mga pinagsasabi ng matanda na ito. Sinabihan niya ang isang interpreter na tulungan siya dito. Habang sinusuntok ang matandang babae ay sinasabi nito na hindi niya naiintindihan ang pinagsasabi ng matanda na ito. Napapasigaw na lang ang anak na babae habang nag-aalala sa ina nito. Ayon naman sa isa pang mananakop na hindi na nila kailangan pa ng interpreter sapagkat ang matanda na ito ay naghi-hysterical lang. Makikita natin ang many-okis na hitsura ng mananakop na ito habang balak lapitan ang matandang babae. Habang naghihingalo ay humihingi ng tulong ang matandang babae. Ayon naman sa taga-Jungwa na wala naman natutulong sa kanila dito. Nagulat naman ang isang mananakop nang biglang umulan. Sinabi nito na gawin na nila ang balak nilang gawin sapagkat umuulan na. Makikita naman natin si Yuseong na nasa taas ng kahoy habang naghahanda umatake. Napalingon naman ang isang mananakop sa likod niya sapagkat may naramdaman siyang nakakatakot dito. Subalit napagtanto niya na wala naman tao. Agara naman na sumulpot si Yuseong habang gamit ang 10-weapon demon-style quadruple weapon art. Nagulat ang mananakop na ito nang makita si Yuseong. Agara naman na naghanda na si Yuseong umatake at nilunsad nito ang 4 wolves charge savagely kung saan ay makikita natin na nagkahiwa-hiwa ang katawan ng isang mananakop. Napalingon naman ang isa pang mananakop sa narinig niya. Hindi na lang makapaniwala ang isa pang mananakop sa nasaksihan nito. Gayunpaman ay agaran itong tinamaan ng axe ni Yuseong sa muka. Pinagpapawisan na lang ang mayabang na mananakop sa nakikita niya. Nakikita nito si Jujo habang nilalamon ng isa pang mananakop sa likod niya. Mangiyak-ngiyak na lang ito nang makakita ng isang tigre. Subalit bigla itong bumalik sa ulirat niya at sinabi nito na isa lamang palang tao ito. Subalit biglang may isang ahas na papasugod dito. Napapasigaw na lang sa sakit ang mayabang na mananakop na ito. Tinusok ni Yuseong ang putotoy ng mananakop habang sinasabi na namatay na ang mga kasamahan nito sa tabi niya at ang sasabihin lang nito ay kung tigre o tao ba ang nasa likod niya. Mangiyak-ngiyak na lang ang mananakop na ito habang sinasabi na nakita niyang isang ahas ang umatake sa putotoy niya. Sinabi ni Yuseong na may masamang balita siya para dito. Sa totoo lang ay nagdala siya ng isang tigre dito. Nagulantang na lang ang mananakop na ito nang makita si Jujo sa likod niya. Sinabi ni Yuseong na umaasa siya na bibigyan siya ng direksyon nito. Sinang-ayon na naman ito ng mananakop at sinabi nito na malaya si Yuseong magtanong. Nilabas ni Yuseong ang isang mapa at sinabihan ng mananakop na ituro sa kanya sa mapa na ito ang base nila. Makikita natin na nasa supply base sila Yuseong ngayon. Ayon sa mananakop na ang base nila ay nasa gitna sa mabatong isla na ito. Pinuri naman ni Yuseong ang mananakop na ito sa pagturo sa kanya ng base ng kalaban. Sinabi ng mananakop na kung okay lang ba sa ating bida na malaman ang pangalan nito. Nadidismaya na lang si Yuseong kung bakit gusto nito malaman ang pangalan niya. Bigla naman ni Yuseong napansin ang mag-ina sa gilid. Nakikita niya ang isang babae na umiiyak habang tinatawag ang ina nito. Agara naman na pinutol ni Yuseong ang ulo ng mananakop na ito dahil sa galit. Sinabi ni Yuseong na walang sino man sa mga masasamang mananakop na ito ang may karapatan malaman kung ano ang pangalan niya. Tinignan ni Yuseong ang pulso ng matandang babae kung buhay pa ba ito. Sa isip-isip niya na matagal na rin ang huling paggawa niya sa ganito. Noong nakaraang buhay niya ay madalas niyang tignan ang mga pulso ng mga dati niyang kasamahan. Sinabi ni Yuseong sa babae na buhay pa ang ina nito at ang pulso nito ay nasa maayos naman kaya wala na dapat ipag-alala pa. Nagpasalamat naman ng husto ang babae. Napansin ni Yuseong na may 42 pang kalaban ang natitira. Sa isip-isip niya na kung tatanggalin niya sa bilang ang mga mangangalakal ng alipin na hindi marunong makipaglaban ay nasa 30 pang kalaban ang kailangan nilang talunin. Sa ngayon ay siya na ang bahala sa mga mananakop na nandirito at hahayaan na lang niya sa iba pang katim niya na tumapos sa iba pang matitira. Kaya ginamit na ni Yuseong ang 10-weapon demon style, 10-weapon art at sabay-sabay nang sumusugod ang mga kalaban sa kanya. Habang papasugod ang mga kalaban, ay ginamit ni Yuseong ang third stance, sabay bato sa isang mananakop na direktang tumama sa ulo nito ang axe ni Yuseong, hanggang sa tinapon niya din ang espada sa ere, at agara ng sumugod sa iba pa na mananakop na kinabahala at kinagulat ng mga ito.
Sabay lunsad ng atake gamit ang staff at ang spear, at winasiwas niya ang sandata para tamaan ang lahat ng kalaban na nakapalibot sa kanya, habang ang espada niya ay patuloy pa din sa pag-ikot-ikot sa ere. Ginamit ni Yuseong ang staff para makalapit sa espada, sabay sipa nito ng malakas hanggang sa ang espada ay bumubulusok ng mabilis, at direktang tumama ito sa isa pang mananakop, at ang teknik na ginamit niya doon ay ang limb incapacitation. Hindi na lang makapaniwala ang isang mananakop sa nasasaksihan niya. Sa isip-isip nito na alam ni Yuseong kung sinong sundalo ang mahihina, kaya ito agad ang inuna ni Yuseong patayin sa isang iglap lang. Agara naman itong umatake, subalit ang tinamaan na lang nito ay ang after image na lang ni Yuseong. Biglang tumalon ang ating bida sa ere. Sinabi ng isang mananakop na kung sa tingin ba daw ni Yuseong ay ligtas na ito sa ere. Nag-aalala naman ng babae kay Yuseong kaya sinabihan siya nito na mag-iingat, subalit ginamit ni Yuseong ang kakayahan niyang leap, kaya walang tinamaan ang mananakop dahil sa pag-double jump ni Yuseong sa ere, at habang nasa ere ay naghahanda ang ating bida para umatake at ginamit nito ang sixth stance, spears fly in all directions, na direkta naman tumama sa mga mananakop ang pag-atake na iyon. Makikita natin na nabutas ang katawan ng mga mananakop hanggang sa binagsakan ni Yuseong ang isang mananakop. Sa sobrang takot ay nagsisitakbuhan na ang iba pang mananakop, ayon sa isa na kailangan nilang tumakbo sapagkat isang master warrior si Yuseong. Subalit makikita natin ang pagdating ng sandata ni Soso, na agara naman na kinaputol ng mga ulo ng mga tumatakas na mananakop. Habang nakatingin kay Soso ay sinabi ni Yuseong na mukhang walang tatalo sa sandata ni Soso sa pagpatay sa mga mahihinang mandirigma. Nakangiti naman na sinabi ni Soso na mukhang malapit na sila matapos dito. Ayon naman kay Yuseong na may 4 pa na natitira sa kalaban, nagtataka naman si Soso kung sinong 4 iyon, hanggang sa napatingin ito sa likod niya, at nakita ni Soso ang 4 pa na kalaban na tumatakas. Habang tumatakas ay sinabi ng isang mananakop na wala ng iba pang bangka kaya ligtas na sila. Sinang-ayon na naman ito ng isa pang mananakop at sa tingin niya na hindi naman siguro lalanggoy sila Yuseong para lamang mapatay sila. Sa isip-isip ni Yuseong na kaya niya naman sana lumangoy para lang mahabol ang mga mananakop na ito. Subalit dahil sa hindi pa naman kalayuan ang mga ito, gagamitin na lang niya ng 2 beses ang leap niya pati ang nimble steps, kaya agara na nakapunta si Yuseong sa taas ng mga mananakop na kinagulat at kinabahala ng mga ito. Makikita natin na binagsakan ni Yuseong ang isang bangka, nakangiti na sinabi ni Yuseong na 2 na lang ang kailangan niyang talunin. Subalit makikita natin ang paglakad ni Soso sa tubig, at agara niyang pinutol ang ulo ng isang mananakop. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa pinapakita ni Soso. Sa isip-isip nito na mabilis talaga si Soso. Nagagalit na sinabi ng isang mangangalakal ng alipin na kung kilala ba siya ng mga ito, hindi daw kilala nila Soso kung sino ang kinakalaban nila, sila ay mga taga-Great Auspicious Merchant Group, at kung mamatay siya dito, ang lahat ng organisasyon nila ay darating para pagpira-pirasuhin sila Soso at ipapakain sa mga isda, at kung hahayaan naman siya makatakas ngayon ay papatawarin na niya sila Yuseong sa lahat ng mga ginawa ng mga ito. Sinabi naman ni Yuseong na kung papatawarin ba talaga sila. Tumatawa naman na sinabi ng mga ngalakal ng alipin na mukhang alam ni Yuseong kung gaano kasikat ang Auspicious Merchant Groups. Ayon naman kay Yuseong na hindi siya interesado sa mga sikat-sikat na iyan, kaya tinutok na ni Yuseong ang axe niya na kinabahala naman ng mga ngalakal ng alipin. Sinabi ni Yuseong na kung sasabihin nito sa kanila kung saan ang lokasyon ng mga bihag ay papatawarin niya ito sa pamamagitan ng isang paghiwa lang bago ito mamatay, at kung hindi nito ituturo ang lokasyon, ay papatawarin niya ito sa pamamagitan ng paghiwa muna sa mga kamay at paa nito. Kaya mas mabuting ipagsagwan na sila nito papunta sa Dongto habang nasa bangka na naman sila. Nagpatuloy ng umalis ang bangka na sinasakyan nila Yuseong. Sa kabilang banda naman sa Waryong Valley sa Jeongju, makikita natin si Bongdae-ala na nagbabasa ng libro. Pumasok naman si Daemonggi at sinabi nito na narinig niya na nakausap ni Bongdae-ala si Yuseong. Sinang-ayon na naman ito ni Bongdae-ala at sinabi niya na kanina lang ito nangyari habang tumatae siya sa banyo.
Tinanong ni Demonggi kung ano ang sinabi ni Yuseong, kung nakapag-adjust na ba ito sa pagiging First Division. Ayon naman kay Bong De-Allen na sa tingin niya ay nahihirapan si Yuseong sa First Division, kaya humingi na ito ng tulong sa kanya. Sinabi ni Demonggi na sa katunayan, hindi madaling harapin ang mga dayuhang kalaban matapos gugulin ang lahat ng oras ni Yuseong sa pagbabasa ng mga libro, subalit talagang kahanga-hanga talaga si Yuseong, sapagkat kahit siya ay disipulo ng Higher Institute of Murem ay takot pa rin siya makipaglaban. Pahabol pa ni Demonggi na nahiram niya ang mga libro na gusto ni Bong De-Allen na basahin, lahat ng bagay sa mga mananakop, mula sa kanilang mga armas hanggang sa kanilang kasaysayan ng digmaan, ngunit sigurado ba ito na hindi na nila kailangan pa ipaalam sa Chancellor ang mga bagay na ito? Ayon naman kay Bong De-Allen na hindi na kailangan pa ipaalam pa sa Chancellor, sapagkat sa tingin niya na mas marami pang alam ang Chancellor at Murem Highlord sa sitwasyon na nangyayari ngayon kaysa sa nalalaman nila. Ang hindi niya lang alam ay kung bakit nananatili ang mga ito na tahimik lang patungkol dito. May nararamdaman siya malakas na hinala na may ibang bagay na mas malala ang nangyayari tulad ng parang tug of war sa pagitan ng Chancellor at Senado. Alam ng lahat na ang palasyo ng Demon Slayer ay may napakalapit na relasyon sa Senado. Sinabi ni Demonggi na may chismis din na nagpapadala ang Senado ng First Division disciple na hindi nila gusto sa mas mahirap na assignment. Napatahimik ang dalawa sandali hanggang sa tinanong ni Demonggi kung sa tingin ba daw ni Bong De-Allen na magiging okay lang si Yuseong at hindi ito masasaktan. Ayon naman kay Bong De-Allen na sa Western Land, may isang laro na tinatawag na dominoes. Ang mga piraso ng domino ay nakatayo sa dulo sa isang mahabang hilera at ang lahat ng mga piraso ay dapat itumba sa pamamagitan ng pagtamba ng isang piraso lamang sa dulo. Para matiyak na mananalo ito, kailangan itong isipin ang distansya ng direksyon at ang pangkalahatang istruktura habang itinatakda mo ang mga domino. Ikaw ay matatalo kung kahit isa sa mga piraso ay hindi magawa ang trabaho nito. Sa ngayon ang sitwasyon sa Zhejiang ay parang mga domino. Isang pagkakamali ay nangangahulugan ito ng digmaan. Ayon naman kay Demonggi na bakit digmaan agad, masyado ata exaggerated ang PUBG nila. Ang Murem Alliance ngayon ay hindi basta-basta matatalo. Walang sino man ang may kakayahan masakop ang Junguan. Sinabi naman ni Bong De-Allen na kawalang ingat ito, ang lahat ng mga alliance na nawasak ng mga panlabas na puwersa ay inisip na sila ang pinakamahusay. Sa totoo lang na kahit siya ay wala din ingat, marahil ay nagsaset up siya ng mga domino na iyon ng walang ingat. Kung alinman sa mga pirasong iyon ang hindi gumaganap ng trabaho nito, kailangan ulit nilang magsimulang muli. Sa totoo lang, maaaring walang pagkakataon na magsimulang muli. Kailangan nilang tumulong para hindi mangyari yon. Pinagpapawisan na tinanong ni Demonggi kung bakit sila, hanggang sa napatanong na lang ito kung paano naman sila tutulong. Biglang napatingin si Bong De-Allen sa bumukas na box, nakita niyang kusang bumukas ang box, at sa sahig ay nahulog ang libro na walang sulat.